Kaya nga ang ina-advise sa atin ng nakakaalam niyan ay kailangan lagi tayong uminom ng tubig, no, para hindi tayo ma-drain, hindi tayo ma-dehydrate, hindi matuyo yung ating mga balat sapagkat nakakatuyo ng tindi ng sikat ng araw. At kung maaari ay huwag muna tayo maglalabas dahil nakaka-stroke ang pwedeng possible na mangyari. No? Kaya nga panalangin natin sa Panginoon kung pwede ay baguhin yung klima na hindi naman gano'ng katindi. Na kung saan sa lahat ng mga may sakit na nahihirapan, no? At yung mga tawag nito, may sakit sa puso, nakaka-stroke po. At hindi lang yan. Kumbaga, pwede tayo makakuha ng sakit na tinatawag na skin disease, no? Sa hindi ng sikat ng araw. Kaya hanggat maaari, yung araw ng talagang mainit, huwag tayo masyadong maglalabas. No, talagang panahon ngayon. At nagpapatunay lamang na yung nangyayari sa ating panahon ngayon, nagpapatunay lamang, ang propesiya ng Biblia ay papalapit na papalapit. Ang propesiya ng Biblia ay totoo at nangyayari sa ating kapanahunan. Na kung saan na talagang sabi ng Bible na kung saan magkakaroon ng sunog, no, sa iba't ibang dako, na kung saan kaya nga mapapansin natin nandiyan yung iba't ibang klase na dinasikat ng araw, yung sikat ng araw, yung tindi ng init, nagpuputukan na yung mga kuryente, no? Tapos nagkakaroon ng wildfire, no? So, ganun po ang sitwasyon. Kaya sabi ko, sa bahay, pinag-iingat ko sila. Kapag lalabas kayo ng bahay, see to it. Tanggal ang lahat na nakasaksak kasi nag-iinit po. Baka pag uwi niyo po sa bahay, tawag nito, wala na kayong magat niyan. So, maging matalino po tayo sa pagpasa ng panahon ngayon. Kailangan maging wise tayo para kahit paano ay pagpatuloy ang buhay na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen ba? Nandiyan ba tayo? Palapaan nga natin ang Panginoon. Praise God. Masarap po ang magpuri sa Diyos. Kaya kanina, nagkaroon tayo ng scripture reading, no, sa pangunguna ni Sister Kate, na kung saan sisimulan natin ang scripture reading at pagkatapos pagpupuri. Bakit? Kasi pagdating ng takdang araw at haharap tayo sa harapan ng Diyos, wala tayong ibang gagawin doon kundi purihin at sambahin ang Diyos. Kaya dito pa lamang i-practice na natin yung pagpupuri at pagsamba. Amen. Kailangan kinakabisado na natin yung mga awitin natin dito. Dahil doon, yung mga awitin doon, awitin mga langit. No? Ang pag-express ng ating papuri pagsamba sa pamagitan, sa pag-express ng pagsamba, nandun yung pagtaas ng kamay, nandun yung pagpalakpak, nandun yung pagsigaw, nandun yung pagsayaw. No? Yan expression ng ating pagsamba. Pagbibigay papuri, walhati sa ating Panginoon Diyos. Amen? Kaya wag mo kayong mahiya na every time na tayo sasamba sa Diyos, wag mo tayong mahiya itaas ang ating mga kamay. Huwag tayong mahiya na isigaw ng papuri pagsamba sa Diyos. Sapagat lahat ng gagawin natin dito sa lupa ay reflection lamang sa mangyayaring magaganap sa langit. Amen? Kaya dito pa lamang, practice na tayo na magpuri sa Diyos, umalakpak, itaas ang kamay, umawit. Kung alam natin yung awit, bakit hindi natin isigaw? Tandaan natin, hindi mahalaga sa Diyos yung boses. Ang mahalaga sa Diyos yung puso umaawit sa Kanya. Amen. Umaawit ka nga, ang ganda nga ng boses mo, pero yung puso mo naman ang layo sa Diyos. Amen. Okay lang, kahit tayo sintonado. Ang importante yung puso mo ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Kaya dapat natin ibigay natin sa Kanya lahat ng pasalamat. Purihin po ang Panginoon. So, ngayong umaga, no? Maganda sana, kaya kung meron tayong mga Bible, maganda sana tinitignan natin. Pero dahil wala, patuloy tayo gumagamit ng PowerPoint para dito na lang natin basahin yung ating pong pinag-aaralan ngayong umaga. So we talk about Zacchaeus, ang buhay ni Zacchaeus, no? Ang pag-aaralan natin ngayong umaga. As sabi dito sa Luke 19, verse 1 to 9, sabi, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon ang pangalan ay Zacchaeus.
isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Verse 3, sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya makita dahil siya ay handa. 4, kaya patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikomoro. 5, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. 6, nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan, nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako may nadayang sinuman, isusuoli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Last verse, 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay, banal at salita ng Panginoon. So sa umagang ito, nais ko lang talakayin yung spiritual journey ni Sakeo. Pag sinabing spiritual journey, ito yung kung paano niya na-encounter si Jesus, kung paano niya naranasan si Jesus sa kanyang buhay. Ito po yung ating pong pag-aaralan ngayon. Na kung saan nung dumaan na si Jesus, hindi niya pinalampas yung pagkakataon na hindi niya maranasan si Jesus. I pray in the name of Jesus sa umagang ito, huwag natin hayaang makalampas yung salita ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Nawa makapag-minister siya kapag ipinapahayag ang salita ng Diyos. Katulad ni Jesus, siya'y naglakad, nakapag-minister siya sa mga taong naroon. So ang focus natin today, yung word na sa verse 3, pasilip po ninyo yung word. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y tanda. So yung gusto ko makita, yung focus lang po nito, upang makilala kung sino ito. Ibig sabihin, sinikap ni Sakeo, no? Makita si Jesus upang makilala ito. Kumbaga, masarap na magkaroon tayo ng puso katulad ng puso ni Sakeo. Naghahangad ba kayo ng katulad ni Sakeo na makita at makilala kung sino si Jesus sa ating buhay? Gusto niyo po bang makilala si Jesus sa ating buhay? Amen. Katulad po ni Sakeo, meron siyang pagnanasa o desire to know Jesus. I pray in Jesus' name, magsigtip sa ating puso, mailagay sa ating puso ang pagnanasang makilala ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay. No? So ang topic natin, pag-aaralan natin, knowing God. Kilalanin natin ang Diyos. Sapagkat napahalaga na makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Katulad ng isang awit na sabi ni, I think ang kumanta nito ay si Tricia Ampere. Na sabi niya, Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you more. Diba? Kumbaga, mula sa ibuturan ng kanyang puso, gusto niyang makilala si Jesus. Gusto ba natin makilala si Jesus? Kung gusto natin makilala si Jesus, magkaroon tayo ng malalim ng paghahanap sa Diyos. Kapag hindi ho malalim, walang marugtog na paghahanap, hindi natin siya makikita. Kasi, kilala natin siya by name. Pero kapag gusto mo talaga siya ma-experience, maranasan sa iyong buhay, kailangan ng totoo at marugdog na paghahanap sa Kanya. Katulad po na sabi ng salita ng Diyos, babasahin ko po sa New King James Version ng Proverbs 8:17. I love those who love me. Sabi niya, mahal ko yung mga taong naghahanap sa akin. Hallelujah. Yun lang busog na busog ka
No? Yung mga taong yung mga taong nagmamahal sa Kanya, no? Mahal ng Diyos. No? Doon ang busog na, I love those who love me. No? Mahal ko yung mga taong nagmamahal sa akin. Wow, hallelujah. Kapag mahal natin ang Diyos, mahal tayo ng Diyos. Amen. At sabi niya, and those who seek me diligently will find me. Wow, sarap. No? At sabi niya, and those who seek me, sino man daw na naghahanap sa Kanya, diligently, ibig sabihin ng diligently, marundong. No? Marundong. Meron itong pagnanasa. Kapag hinanap mo siya, sabi niya, will find me. Makikita nila. Napakasarap. Kapag tayo naglalaro ng tagu-taguan, di ba, mga bata, no? Naglalaro ba ng tagu-taguan? No? Pag naglalaro tayo ng tagu-taguan, ang gagawin ng mga kalaro natin, magtatago na napakatagal na matago para hindi tayo makita. No? Ikaw naman na kaya naghahanap, hinahanap mo ng buong puso, ng buong kaalaman kung saan sila nagtatago, kung saan sila pwede makita. Hinahanap mo sila. At hindi talaga sila magpapakita sa iyo. Dahil kapag nakita mo sila, boom! Panis! Ganun eh. No? Ganun eh, no? Pero ang Diyos, kapag hinanap mo siya ng buong puso, magpapakita siya sa iyo. Gusto niyo ba makita si Jesus? Hanapin mo siya ng buong puso. Hanapin mo siya. Magpapakita siya sa iyo. Hindi siya madamot. Para hindi mo siya maranasan. Sa mga taong totoong naghahanap sa Kanya, magpapakita siya. Magpaparanas siya ng iba't ibang klaseng himala ng buhay. So bakit kailangan natin makilala si Jesus? Una, knowing God is the greatest honor and privilege. Yung bang sabi niya, ang pagkakilala sa Diyos ay isang mataas na karangalan. At isang pribilehiyo, di ba tayo? Kapag tayo gusto nating makita yung tao, halimbawa, artista, Alden Richard. Wow, Alden Richard! Layo natin, hindi natin makita si Alden Richard. Pag nandito tayo, nandun si Alden Richard, kumakanta, sumasal, ang liit lang ni Alden Richard. Anong ginagawa natin? Anong ginagawa natin? Di ba, mas gusto natin mas makalapit? Tama ba yon? Gusto natin mas makalapit. At gusto natin ang tutukan na, ay, kangkinis pala ng mukha ni Alden Richard. Wow, ganun pala taas ni Alden Richard. Wow, ang pogi pala ni Alden Richard. Kasi nakita mo siya ng malapitan. At hindi lang siya gusto mo siya na makita ng malapitan. Gusto mo rin siya mahawakan kaya kapag lumalapit sa siya. Diba? Ganun tayo eh. Para mapasin tayo ni Alden, maya-maya si Alden gaganan. Hi! No? Nagpapasyalti pa tayo, nagpipicture tayo, maya-maya kapag pinicture na tayo, nakasama si Alden, anong nangyayari? No, pinupost pa natin si Alden sa ating mga Facebook, no, doon sa ating mga wall. Bakit? Pinapakilala natin na nakasama natin yung isang sikat na tao. Ganon din ang Diyos. It is a greatest privilege o greatest honor and privilege na makasama natin ang Diyos. Amen. Pinagmamalakit natin. Di ba kapag tayo nakilala ko si Alden, dumating kami doon, ang bait pala ni Alden, di ba? Pinapakilala natin dahil nakilala natin si Alden at nakilala tayo ni Alden. Ganon din ang Diyos. No? Pinapakilala natin ng Diyos, ang galing ng Lord, ang buti ni Lord, may ginawa si Lord, di ba? It's the greatest honor and privilege na makilala ang Diyos. Ang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa, ang Diyos na may bigay ng hininga sa iyo. Ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala, ang Diyos na nagbibigay ng lakas, ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay na meron sa atin. It's the greatest honor and privilege to know God. Amen? Na makilala siya. Kailangan pinagyayabang natin na kilala natin si Lord. Amen? Kung paano natin pinagyayabang na nakapicture natin, nakaselfie natin si Alden, ganun din ang Diyos. Dapat mas higit na ipakilala ang Panginoon. Iba kapag nakilala natin ang Diyos.
No? Ano po sabi ng Jeremiah 29, 23, and 24? Ang sabi ni Yahweh, huwag ipagyabang ng matalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas ng kanyang taglay. Ni mayaman ang kanyang kayamanan. Huwag daw ipagmalaki. Ano dapat ang ipagmalaki? Kung may nais siyang magmalaki, ipagmalaki niya ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Di ba? So dapat natin ipagmalaki, hindi yung kayamanan natin, hindi yung lakas natin, hindi yung talino natin, kundi ang ipakilala natin ay yung pagkakakilala natin sa Diyos at yung pagkakaunawa natin sa Kanya. Di ba? Kaya nga ginawa po ni Sakeo na tawag nito na makita dahil siya pandak at gusto niyang makilala si Jesus kung sino talaga siya, bagamat meron ng rumors na narinig niya patungkol yung pangalan ni Jesus at gusto niyang makita, hindi niya makita dahil pandak siya. So anong ginawa niya? Ang ginawa niya, umakyat sa sakit na puno ng sikuboro para mapansin siya ni Jesus. Amen. Dapat gumagawa tayo ng paraan to know God. Amen. Dapat nandoon yung pagnanasa, nandoon yung desire na maranasan, makita ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil doon sa pagnanasa na yun, kinranted ng Diyos yung kanyang panalangin. Amen. Dahil doon sa pagnanasa na yun, no? Kinrant ng Diyos yung kanyang desire. Kinrant ng Diyos. Kaya kapag hinahanap siya ng totoong puso, ng totoo sa inyong puso, no? Igagrant ng Diyos sa inyo, sa atin, na makilala siya. Kaya ano pong ginawa ng Panginoon nung nakita niya si Sakeo? Tingnan nyo. Pagdapat ni Jesus sa lugar na yun, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Diba? So, sa dami-dami ng mga taong naroon, nakasama na naglalakad ni Jesus doon sa lugar ng Jericho. Bakit kay Sakeo lamang siya pumasok sa kanyang tahanan? Bakit kay Sakeo lamang siya? Ano tawag nito? Dumaan sa bahay niya kay Sakeo. Bakit sa kanya na? Kasi siya lang ang nakitaan ng Diyos na may pagnanasa. Nandiyan pa kayo? Tandaan natin ito mga kapatid ko in faith. Kapag meron kang desire ngayong umaga na maranasan siya, pinuksan mo ang iyong puso, totoo, magpaparanas siya sa iyo. Totoo, hahaplusin niya ang iyong damdamin. Totoo, palalayain ka sa lahat ng pagsisiin ng dyablo sa ating pong mga buhay. Totoo, palalayain tayo ng Panginoon mula sa bigat na ating pong pinagdadaanan sa buhay. Once na totoong hinahanap mo siya, totoong gusto mo siyang makita, totoong gusto mo siyang maranasan. Katulad ni Sakeo, meron siyang desire to know God. Amen? Kaya nung dumaan si Jesus, dahil nakita ng Diyos yung puso na maghahanap at makilala si Jesus, ang ginawa niya pagtapat na ngayon, Sakeo, bumaba ka agad dyan. Pupunta ako sa iyong tahanan. Sa bahay mo, pupunta ako. Kaya dapat malaman natin na kapag meron pala tayong puso na totoong naghahanap, pupunta siya sa iyong tahanan. Di ba? Napaka-espesyal na kung saan ang mismong bisita mo walang iba kundi ang Panginoon sa iyong tahanan. Baka yung mga tao nagtatanungan, napakaswerte naman niya. Bakit sa kanya siya napunta? No? Bakit? No? Kasi nga, meron siyang sikreto at ang sikreto na yon ay yung pagnanasang makilala si Jesus. Huwag natin ialis yun. Lord, gusto kitang mamit. Lord, gusto kitang maranasan. Lord, magpakilala ka sa akin. Kaya nga,
ang Diyos ay magpapakilala sa bawat isa sa atin. So knowing God leads to salvation. Ang pagkakilala sa Diyos ang magdadala sa atin patungo sa kaligtasan. Ang pagkakilala sa Diyos magdadala sa atin patungo sa kaligtasan. Sabi dito, destiny is not a matter of chance, it's a matter of choice. Tayo ang pipili ng buhay na meron sa atin. Tayo ang pipili kung papapasukin natin si Jesus sa ating buhay o hindi. Life is a matter of choice, not by chance. Hindi nagkataon lang. Ito'y pinipili. Kaya alam nyo, sabi ko nga, nung dumaan si Jesus, no? Pinili ni Zaccheo na gustong maranasan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang pagkakakilala sa Diyos ay ito'y magdadala tungo sa kaligtasan natin bilang mga tao. Knowing God is the starting point, our spiritual journey into eternity. Mahalaga. Yung pagkakilala sa Diyos ay magsisimula sa ating spirit, magsisimula na sa ating spiritual journey patungo sa buhay na walang hanggan. Starting point na our spiritual journey. Pag spiritual journey, ito yung tatahakin mo na kung ano yung kalooban ng Panginoon. Susundin mo na kung ano yung gustong mangyari ng Diyos sa buhay mo. Patungo na ito doon sa eternity, doon sa buhay na walang hanggan, doon sa pinaplano ng Diyos sa inyo. So knowing God leads, no? Knowing God leads to salvation. Ang pagkakilala sa Diyos ay magdadala ito sa ating kaligtasan. Kaya ano sabi? No? Verse 6, pansinin ninyo. Sabi kay Zaccheo, sabi ng Panginoong Jesus, Jesus, bumaba ka dyan. No? Pumunta ako ngayon sa bahay mo. Hindi niya pinakawalan ng pagkakataon na hindi niya ma-encounter si Jesus. Hindi niya pinakawalan yung pagkakataon na hindi niya maranasan si Jesus. Nung sinabi ni Jesus sa kanya, papasok ako sa tahanan mo, pumunta ako sa tahanan mo, hallelujah. Walang abog-abog, mabilis pa sa 24 oras, mabilis pa sa alas 4, mabilis pa kung saan mabilis. No? Bumaba siya agad. No? Ang sabi nito, tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Diba? So yung kagalakan, hindi kayang bayaran. Pero mo, isang pribilehiyo na kung saan na pupunta sa bahay mo si Jesus. No? Pupunta sa bahay mo. Di ba masaya? Maghahari siya sa buhay mo. Di ba ang saya? Kaya yung kagalakan na nararamdaman ni Zaccheo ay kakaiba sa mga kagalakan na kanyang nararamdaman. Kaya nga kapag tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo sa ating pong mga buhay, kakaibang saya. Saya na hindi kayang ipaliwanag. Saya na kung saan hindi kayang ibigay ng mundo. Ang saya na ito ay nagmumula sa ating Panginoon na ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen? Pwede ba natin palakpakan natin ang Panginoon niya? Kasi napakahalap niya. Ang pagkakilala natin sa Diyos ang magdadala sa atin sa kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya dapat makilala, katulad niya sa Zaccheo, nakilala niya si Jesus, pinapasok niya si Jesus sa kanyang tahanan, at sabi niya, tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Yung joy, the unspeakable joy, na di kayang bayaran ng salapi, di kayang bayaran ng anumang mga bagay. Ang tunay ng papasaya ng tao, hindi kayamanan, hindi pera, hindi na material ng mundo ito, kundi ang tunay nagpapasaya ng buhay walang iba kundi si Jesus. Amen. Siya yung tunay nagpapasaya ng buhay ng tao.
Sabi ko nga minsan meron akong counseling. Yung counseling ko, bakit kaya yung mag-asawa ay naghihiwalay? Umahantong sa paghihiwalay. Tapos, mapapansin mo, no? Marami mga kwento kasi hindi ko na siya mahal, o kaya naman nagger siya, o kaya naman nasasakal na ako sa kanya, masyado siyang seloso, masyado siyang selosa. Maraming mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa. Pero makikita mo, no? Kapag humiwalay, panibago na naman problema makikita niyo. Bakit? Kasi ang tao walang satisfaction. Walang satisfaction. Doon sa kanya kay buturan ng kanyang utak, meron tinatawag na empty space. Doon sa empty space na yon, ang Panginoon lang ang kayang magpuno noon. Hindi kayang punuin yon ng material na bagay, ng pinansyal na bagay, ng anumang rangya ng buhay na ito, na hindi kayang punuin na yon, yung empty space na yon na nasa ulo natin. Inilagay talaga yun, pindiin yun sa ating mga utak na mayroong kulang sa pagkatao natin. Na para mabuo yung ating pagkatao, si Jesus ang missing link na bubuo ng ating pagkatao. Amen ba yan? Nandiyan ba tayo? Amen. No? Siya yung bubuo ng ating pagkatao kapag si Jesus na ang nasa atin ngayon, sa ating buhay, sa ating isip, sa ating kaluluwa. Hindi na tayo maghahanap ng anumang mga bagay. Kaya kung bakit maraming mga tao naghihiwalay sa kanilang pag-aasawa dahil may kulang. Ang kulang ay si Jesus para mabuo ang kanilang pagkatao. Nagiging satisfied na sila. Sabi ko nga totoo, sa puso natin, kapag nandun na pala si Jesus, yung material na bagay na yan, no? Secondary na lang yan sa buhay. Secondary na lang yan. Salamat kapag may mga dumarating na biyaya, salamat doon. Pero hindi yun ang top priority. Ang top priority ay si Jesus. Dahil si Jesus enough na sa iyo. Nalalampasan mo ang lahat ng bagay dahil si Jesus ay nasa iyo po. Sabi na liit na sweldo mo, okay lang. Okay lang kahit maliit ang sweldo. No? Ang importante, meron pumapasok. Meron pumapasok kahit maliit ang sweldo. Bakit? Kasi si Jesus na yun ang pupuno nun eh. Hindi ka pinapukulangan ng Diyos. Amen na yun. Kaya nga, mahalaga doon sa empty space na yun, papaghariin natin si Jesus sa ating pong mga buhay. Knowing God leads to salvation. Dadalhin tayo nito sa kaligtasan. No? Mamumuhay tayo ng may kabanalan. Mamumuhay tayo ng may malinis na pamumuhay. Maraming salamat po. Ilan muna po ako. Magdadala ito sa ating kaligtasan ang pagkakilala natin sa verse. Ano sabi sa verse? Tingnan natin sa verse 9. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanan ito sa pag-anak ni Abraham ang tao. Amen? Naligtas ba si Zaccheo? Nung nakilala niya si Jesus? Nung pinapasok na si Jesus sa kanyang tahanan? Naligtas ba si Zaccheo? Amen. Naligtas siya. Sapagkat si Jesus mismo ang nag-declare ang kaligtasan na dumating ngayon sa sambayanan ito. No? Pasyonin niyo yung word. Yung sambayanan ito, sabi niya. Hindi niya sinabing ang kaligtasan dumating ngayon kay Zaccheo. Hindi. Kung titignan niyo yung word, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanan ito. Ibig sabihin, tinitingnan ni Jesus sa bawat pamilya, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa kanilang tahanan. Amen? Kaya mga kapatid ko, hindi, huwag lang tayo dapat, tayo lang.
dapat ibinabahagi natin yung salita ng Diyos sa loob ng ating tahanan. Nandyan ba kayo? Amen. Nandyan ba kayo? Sinishare natin dapat si Jesus sa loob ng ating tahanan, sapagkat ang sabi ni Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ngayon ay dumating sa sambayanan ito. Hindi niya sinabi, dumating ang kaligtasan kay Zaccheo. Hindi. Kundi dumating ngayon. Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanan ito. Kaya ang kaligtasan ay hindi lang para sa iyo. Ang kaligtasan ay sa iyong buong sambayanan. Amen? Kaya dapat, yung mga bata dyan, dapat ikwento natin yan kay tatay. Ikwento natin yan kay nanay. Ipakita natin na binabago tayo ni Jesus. Ikwento natin yung ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. I-share natin kay nanay, kay tatay, o kaya kay ate, o kaya doon sa kapitbahay natin. I-share natin para yung kaligtasan na sinasabi ng Panginoon, hindi lamang para sa atin, kundi para sa ating sambayanan. Amen? Kaya huwag tayong mahiya. Nasabihin sa kanila, Nay, tay, umaatin ako doon sa Diyos na yun. Sana na, light of the world. Wow! No? Bakit? Kasi nakikita ng mga nanay ni tatay ang laki ng pagbabago. Nagiging masunurin na si Kate. No? Si Cholo hindi na naglalakad, hindi na naglalaro, nag-uugas na ng plato. Wow, hallelujah. Diba, no? Cholo, no? Bakit? Kasi masunurin na siya. Nakikita nila yung pagbabago sa kanya. Kaya dapat si Cholo kasi dahil tinuturo doon sa life of the world yung pagsunod sa magulang. Tinuturo ka paano magiging mabuting tao. Di ba kapag narinig yun ng ating mga magulang, natutuwa yung mga magulang dahil yung kanilang anak na babago, nagkakaroon ng pagbabago kaisipan, ng direksyon ng buhay, ng direksyon ng pananaw ng buhay, nagbabago. Di ba? Sapat, huwag tayo mahiya. Na ibahagi yan kay nanay, kay tatay, upang ang ating sambayanan ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Malapit na ako matapos. Pangatlo. Knowing God bring stability. Ang pagkakilala sa Diyos, ang nagdadala sa atin sa katatagan ng buhay. Pag nakilala mo ang Diyos, kumbaga, tumatatag ang iyong buhay. Kahit ano pang bagyo na dumating sa iyong buhay, kakayanin mo. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. Amen? Nagiging matatag tayo, no? Sa hamon ng buhay, na kahit gaano kahirap ang haharapin natin, malalampasan natin ito sapagkat alam natin na kasama natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Kaya mahalaga na makilala natin ang Diyos. Kaya sabi na salita ng Panginoon, verse 8, pansinin nyo. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako'y may nadaya sino man, isasauli ko ito sa kanya ng mga 4 na beses. Bakit nangyari yun? Dahil alam niyo sa Zaccheo, ang katatagan ng buhay, hindi doon sa pera. Hindi doon sa kayamanan. No? Ang katatagan ng buhay, nasumpuan ko na kita Lord eh. Eto na. No? Kaya, kapag tayo nakakatanggap ng biyaya, huwag natin ganunin. Ilabas natin. Dahil hindi ka pagkukulangan ng Diyos. Hindi ka pawawalan ng Diyos. Kaya katatagan ng buhay, wala sa kayamanan, kaya pinamimigay niya eh. Ang isang taong tunay na nabago kay Jesus, tunay na binago ng ating Panginoong Jesus, no? Nagiging generous siya, nagiging mapagbigay siya. Bakit? Kasi alam niya na lahat ng bagay dito sa mundo may iwan din naman natin. Lahat ng bagay sa mundo dito mawawala din. Iiwan din naman natin. Dahil ang nakita ni Zaccheo ang pinakamahalaga sa kanyang buhay, walang iba kundi si Jesus. Sabi ng iba, yumaman ka, maganda bahay mo, marami kang kayamanan. Yes! Walang masama doon. At gusto nga ng Panginoon, i-bless ang ating buhay. Walang masama doon. No? Walang masama. Pero kung yun ang magiging basihan,
ng katatagan sa buhay, ang kayamanan, ang material sa mundong ito, bakit hanggang ngayon, marami pa rin ang nagpapakamatay? Bakit tayo? Hindi nakakayanan yung stress, hindi nakakayanan yung depression, nagbibigti, nagpapatiwakal sa hindi ng laki ng problema, sa kabila ng kayamanan na meron sa kanila. Nakukuha niyo po? Kaya ang katatagan ay wala sa kayamanan, wala sa material na bagay sa mundong ito. Ang katatagan ay masusumpungan sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag si Jesus ay nasa ating buhay, ay nasa ating puso, anumang bagyo ng hamon ng buhay, kakayanin natin matagalan. Bakit? Kasi meron tayong tagapagbuhat, meron tayong tagasansala, meron tayong nagbibigay sa atin ng lakas upang malampasan ang lahat ng bagay na yun. Tingnan po ninyo sa Matthew chapter 7, 24 and 25. Pasinin po ninyo. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na tayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. So kung gusto natin maging matalino, no, dapat yung pundasyon natin, no, ay ilagak doon sa bato. No? Mamaya, tignan natin kung sino yung bato para manatili tayong matatag. Pasinin natin. Sabi dito, 25, umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Alam niyo, sabi ko nga, umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin, yan ay simbolo ng problema ng buhay. Biro mo, tatlo sunod-sunod, oh. Sunod-sunod, problema natin, minsan hindi pa nga natatapos yung isa, meron na naman. Nakaranas na ba kayo doon? No, hindi pa nga natatapos yung problema, eto na naman, papasok na naman yung panibagong problema. Hindi pa rin natatapos yung isa, eto na naman, panibagong problema. No, kaya yung iba, bumibigay na, hindi na nakakayanan, dahil sunod-sunod yung problema. Pero kapag meron tayong Jesus sa ating buhay, malalampasan ang bawat problema na dumarating sa ating mga buhay. Bakit? Kasi ang pundasyon natin walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sabi dito, hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa ibabaw ng bato. Sino daw yung bato? Jesus is my rock. Amen? Si Jesus. Kaya, sa pagkakakilala natin sa Diyos, nagdadala ito sa atin ng katatagan ng buhay. Tandaan natin. Tandaan po natin yan. Ang katatagan ng buhay ay wala doon sa material na bagay. Wala doon sa yaman. Wala doon sa laki ng ari-arian. No? Ang katatagan ng buhay ay masusumpungan sa ating pong Panginoong Jesucristo. Mahalaga na makilala mo siya. No? Kaya mong umiti kahit sa gitna ng problema. Kaya mong umiti. Kaya nga minsan, nabibless po ako. Sa Diyos po lahat ng papuri. Walang laman na maitataas. Sabi ko nga, pag nakikita niyo po si Pastor po sa kala niyo, walang problema din natin na nakikita lagi siya nakangiti. Kapag kausap mo siya, para wala siyang iniisip na ano. Pero laki ng problema, pero nakikita ko lagi siya nakangiti. Bakit? Kasi meron siya Jesus. Dahil yung pundasyon niya ay wala doon sa mga material na bagay, wala sa mundo ito, kundi na kay Jesus. Kaya lagi natin i-practice. Kahit ang mga problema po tayo, lagi tayo nakangiti. Lagi tayo makita yung masaya. Masarap bang pagsabihan tayo ng mga tao pag nakikita tayo ng mga tao. Ikaw, no? Parang wala kang problema. Ngiti ka na ngiti. No? Di ba masarap yun? Yung hindi ka nakikitaan ng anong klase ng bigat na pinagdadaanan mo sa buhay. Lagi ka nakangiti. Di ba mas masarap makita yun? Hindi yung nakita mo, nakabusa mo. Parang pinagbaksakan ng langit at ng lupa. Kahit wala kang give of discernment of the Spirit, malalaman mo may problema siya. Bakit? Kasi nakikita na sa mukha. Busa mo.
Diba? Kahit wala kang gift of discerning of the Spirit, alam mo na yun. Kasi kita pa sa mukha. Bilang mga Kristiyano, kahit anong problema na pagdadaanan natin sa buhay, matuto tayo ulitin. Dahil ang nagpapasaya at nagpapangiti sa ating buhay, ang Panginoong Jesus. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa mensahe. Thank you, Lord, sa napakagandang mensahe. Salamat. Kaya mahalagang makilala si Jesus. Katulad ni Zaccheo, no? Na kung saan nakilala niya ang Panginoon. Iba eh. Kapag na may Jesus ka sa buhay, iba. Iba kapag may Jesus ka sa buhay. Last, dito na ako magtatapos. Knowing God is knowing His Word. Kung gusto mo makilala ang Panginoon, alamin mo siya, kilalanin mo siya sa pamagitan ng kanyang salita. Sa pamagitan ng kanyang salita. Sa salita ng Diyos, makikilala mo siya kung sino siya. Sino po ang may Bible sa inyo? Wala? Wala, sayang. Sino may cellphone? Cellphone, yan. Taas ang kamay sa sino may cellphone. Kasi hindi ko bibigyan ng cellphone. Kapag may cellphone po kayo, mag-download po kayo ng apps sa Bible. Isang nga nakakalungkot nga eh. Ay kwento ko lang po. Nung panahon po namin, hindi pa uso yan. Yung cellphone. Nung panahon po namin, naglalakihan mo yung mga Bible. Dinidisplay pa namin yan, lalakad kami, dala-dala yung Bible. Kaya kapag nakikita kami ng mga tao, lumalakad sa daan, dala-dala ang Bible. Ayan, nandyan na naman si yung banal. Nandyan na naman si born again. Yung born again. Nandyan na naman si nagbabanal-banalan. Baka lumampas na yan sa langit. Kasi dinidisplay mo yung Bible eh. Bakit? Kasi gusto mong ipakita sa mga tao na ikaw yung binago ni Jesus. Ikaw yung tagasunod ni Jesus. Kaya ka nagdadala ng Bible. Pinapakita mo na kung saan na ikaw ay tagasunod ng ating Panginoon. Kaya meron tayong Bible. Pero sa ngayon, wala na eh. Halos ngayon, yung Bible nandyan na sa cellphone. Ganun pa man, kahit na cellphone pa, yung hawak natin, i-download natin yung apps ng Bible. No? Kahit saan ka ngayon pupunta, gusto mo magbasa ng Bible, mababasa mo sa Bible. Ang kagandahan pa sa Bible, kagandahan pa doon sa app, kung medyo pinuproblema mo yung mata mo, hindi mo mabasa, pwede mo lakihin yun eh. Lumalaki yung letra. No? Doon sa apps, Bible apps. Dito, di mo na mapapalaki. Yung Bible apps, papapalaki mo. Kaya ini-encourage ko ang bawat isa na kung meron kayong mga cellphone, lagyan niyo ng Bible apps ang inyong pong mga cellphone. Para kahit paano, mabasa natin ang sinasabi ng Panginoon. Mabasa natin ang kanyang mga salita. Mabasa natin, makilala natin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya kung gusto natin siyang makilala, ito yung kahit sa isang libro na ibinigay sa atin para makilala siya. Sabi ko nga sa Arayan sinisiris namin yung about prayer. Sabi ko nga, pag nananalangin ka, binubuksan mo yung puso mo sa Diyos. Pag nagpipray ka, yung laman ng puso mo, binubuksan mo yun sa Diyos. Lahat ng sentimento, di patatas ng puso mo, lahat ng hinanakit, lahat ng sama ng loob, lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo, sa pamilya mo, sa personal mo, lahat, pinupur out mo yun sa pamagitan ng panalangin. Ngayon, para mabasa mo naman kung anong puso ng Diyos, buksan mo ang salita ng Diyos. Makikita mo kung anong laman ng puso mo, puso niya sa iyo. Amen. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos para makilala natin ang Panginoon. Tingnan natin ang kanyang salita. Matatapos na po.
John 1:1, nang pasimula pa'y naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Yung sa salita, ito, salita, no? Kasama ng Diyos. At yung pasimula pa nandun ang salita. At ang salita, kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. So ito pala, no? Yung salita na to, salita para to ng Diyos. Ngayon, sino itong salita? Tatalog tayo ng verse 14. Naging tao ang salita. Sino yung salita kanina sa John 1:1? Sino yung salita? Diyos. Sa verse 14, sino ngayon ang naging tao? Sino? Ang salita. So yung salita ay Diyos at naging tao yung salita. Sino yung naging tao? Si Jesus. Kaya kung gusto mo makilala si Jesus, basahin mo ang salita ng Diyos. Ang sabi dito sa verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ang puspos na kagandang loob at ang katotohanan. Kaya kung gusto natin makilala si Jesus, basahin po natin ang salita ng Diyos. Sa Bible, minsan nang ako po ay bata pa in the Lord, binabasa ko ang Bible na dahil wala pa akong personal na pagkakaunawa sa Diyos, pag binabasa ko yung Bible, nakakainit, nakakaantok, paulit-ulit yung mga talata na binasa ko na dito, tapos nandito na naman, sabi ko paulit-ulit, nakakasama. Kaya tuloy, nakatamaran ng basahin. Kasi nga, wala akong pagkakaunawa patungkol sa salita ng Diyos. Akala ko paulit-ulit lang. Ngayon pala, yung mga bawat author ng Biblia, the four gospel, yung bawat author niyan, iba't-iba pala ang pagpapakilala nila kay Jesus. Nandyan ba kayo? Matthew, Mark, Luke, and John. Kaya pala minsan, meron pong pagsisimilarity, pero meron silang pagkakaiba ng pagkakasulat. Pinapakilala nila si Jesus sa pamagitan ng kanilang mga sulat. Tingnan natin. Sa four gospel, si Matthew, pinapakilala niya si Jesus bilang isang hari. So kung gusto mong makilala si Jesus bilang isang hari, basahin mo ang Book of Matthew. Bakit? Sa simula pa lamang makikita mo, in-start na ni Matthew yung kanyang theology, nag-start siya kay David. Si David, siya yung tinatawag na downline mula sa lipi o lahi ni David. Ang mapapanganak ang Messiah mula sa angkan ni David, mula sa lahi ni David. So si David ay hari ng Jerusalem, kaya ang lalabas na ito ay isang hari din. Kaya pinapakilala na si Matthew, na si Jesus, pinapakilala niya bilang isang hari. Kaya sa Book of Revelation, no? Pinapakilala na siya doon ng mga anghel, no? Ng mga anghel ng Diyos, at pinapakilala na rin siya doon ng mga naniniwan na nakita niya na si Jesus. Siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At sabi ng Pilipos chapter 2, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi ay magsasabi, si Jesus ang Panginoon. Lahat ng tuhod, dahil siya yung hari. Yung hari dito sa lupa, luluhod yun kay Jesus. Yung hari doon sa ilalim ng impyerno, luluhod yun kay Jesus. Sapagkat siya hari ng mga hari. Wala nang ibang hari. Kaya pinapakilala si Jesus bilang hari ni Matthew. Si Marcos, pinapakilala niya si Jesus bilang isang manggagamo. Kaya mapapansin mo, sa kanyang pambungad na pagbabasa, makikita mo puro miracle. Ang mga lumilitaw, nababasa mo, miracle. Bakit? Pinapakilala ni Marcos si Jesus bilang isang manggagamo. Amen? Kaya, ang sarap mong basahin eh. Ang sarap basahin ng salita ng Diyos. Meron ka bang sakit? Puntahan mo yung Book of Mark. Ang daming mga healing. Ang daming pinagaling ng Panginoon. Lahat ng uri ng sakit, lahat ng
ng mga inaalihan ng demonyo, pinapalaya ng Panginoon. Bakit? Kasi siya yung manggagamot. Pag sinabing manggagamot, no? Pag sinabing manggagamot, hindi lamang niya pinapagaling yung ating physical na katawan. Pinapagaling din niya yung ating emosyonal. Pinapagaling din niya yung ating mental. Amen? Amen. Manggagamot eh. Emotional, mental, physical, spiritual. Kaya meron tinatawag na inner healing. Diba? Sabi ng Panginoon, the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the gospel. He has sent me to heal the broken-hearted. Pinadala siya para pagalingin ang lahat ng may sugat sa puso. Meron ba sugat ang puso mo ngayon? Sinaktan ka ba? Nadurog ba ang puso mo ngayon? Lumapit ka kay Jesus. Pinadala siya para pagalingin ang bawat sugat ng puso. Pinagaling, kaya gusto mong gumaling. He has sent me to heal the broken-hearted. Basag na kalooban. Kapag mayroon kang problema, huwag mong ilabas yan sa iyong kapitbahay, sa iyong kaibigan. Walang masama doon na naglalabas ka ng mga nasa loob mo para at least maibsan lang yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. Pero yung paglalabasan mo ng problema, maging maingat ka. Baka naman yung pinaglabasan mo, marites pa na. Masarap pong pinaglalabasan ng problema ang ating Panginoong Hesus. Bakit? Yung mga sikreto mo sa buhay, hindi niya ilalabas. Yung sikreto mo sa buhay, tutulungan ka pa paano ka mahihil. Magkakaroon ng forgiveness. Amen. Kaya nga pinapakilala si Marcos ni Jesus. Pinapakilala ni Marcos si Jesus na siya ay magagamot. Pangatlo, si Lucas, pinapakilala niya si Jesus bilang isang tao. Kaya nga pagbabasahin mo si Lucas ngayon, nagsimula siya sa kapanganakan ng ating Panginoon. Pinapakilala niya yun eh. Basahin niyo, makikita niyo. Paano siya nagsimula? Paano niya sinimulan yung kanyang letra, yung kanyang sulat, yung kanyang aklat. Bakit? Kasi gusto niya ipakilala na ang Diyos na ito ay nagkatawang tao. Ipinanganak ni Maria. Kaya pinapakilala siya bilang tao. Kaya yung mga nararamdaman mo, no? Na bilang tao, alam din ng Panginoon yan. Alam ng Panginoon yan. Oh Lord, hindi ko alam kung naiintindihan itong nararamdaman mo. Kasi Diyos ko eh, di ka naman tao. Tao siya. Nagkatawang tao siya. Para yung nararamdaman ng tao, nararamdaman din. Kaya wag kang tawag dito, wag kang mahiyang magsabi sa mga nararamdaman mo bilang isang tao. Sabi niya, Diyos nagpapatawad eh. Diyos siya. Ako tao. Alam niyo ba si Jesus, nakaranas siya ng betrayal? Yung kaibigan niya, binenta niya. Alam niyo kung sino yung kaibigan niya yun? Si Judas. Kasama niya sa grupo, ibinenta. Anong sakit nun? No? Matagal kayong magkasama, eto na ngayon. Binenta ka lang. Diba? So alam ng Panginoon yung betrayal na pakiramdam. Alam niyo rin ba yung tinatawag na rejection? Alam niyo yun. Naranasan natin yan bilang mga tao. Katulad din ng ating Panginoon Jesus, naranasan din niya yung tinatawag na rejection. Betrayal. Ano sabi ng mga tao? Yung mga tao kanyang pinagaling. Yung kanyang mga tao kanyang hinaruga. Binigyan ng comfort, ng counseling, ng healing. Sila yung mga tao tinuturo si Jesus. Ipako si Jesus. Alam ng Panginoon niya kung gaano yung kasakit sa kanya.
Kaya nga, minsan, totoo lang, pag bumabalik yung sugat ng puso, iiyak ka naman. Kaya nga minsan, sinasabi ko lang sa sarili ko, mas mabuti na lang manahimik na lang para huwag na lang masaktan sa kalooban. Yung mga narinig namin, sabi ko nga, kami ni Pastor Butch, natutulog na sa mga kwento na hindi naman totoo. Alam ng Panginoon bakit kami umalis. Alam ng Panginoon, wala kaming anything na ginawa, kundi makakabuti. Pero tingin sa amin, masakit. Kasi yung mga alam namin, kasama namin, nasasamahan kami hanggang dulo, hindi pa din namin. Sige, Pastor, magsimula kayo, sasama kami. Sa simula lang, pero sa una, wala. Masakit. Alam ng Panginoon yun. Nagdudurog yung puso. Kaya yung betrayal, no? Akala mo mga kakampi mo, ngayon pala, sila pala yung tuturong, tatasak sa likod. Masakit. Pero we have the mind of Christ. We possess the mind of Christ. We are overcomer. We are victorious. Amen. Walang pwede magkakakumba sa atin dahil kasama natin si Jesus. Kaya bilang mga tao, alam ng Panginoon ang pinagdadaanan mo, yung sakit at hirap na pinagdadaanan mo. Sampal, dura, tadya, siba, lahat yun pinagdaanan ni Jesus. Wala ka pa nga sa puntong pinapangako ka pinapatay ka Wala pa nga sa puntong hinuhugot yung mga kamay mo Yung daliri mo, huhugutin, ititinayin mo lang si Jesus. Wala pa nga dun No? Kaya nga bilang tao, alam ng Panginoon kung anong nararamdaman mo. Father God, in Jesus' name. Sino man po, Panginoon, ang nakakaramdam ngayon na merong emotional wounds. Father God, in Jesus' name, let your healing touch. Let your healing touch, Lord God. For every broken relationship, for every broken news, Father God, let your healing touch. Sabi mo, Panginoon, pinadala ka upang pagalimin ang bawat basag ng puso. I pray, patuloy mong pagalimin ito. Set them free, Lord God, for every broken news. In Jesus' name. Release the spirit of forgiveness, Lord, in our heart. In the name of Jesus. Kaya po, mahalaga bilang mga tao, pakilala natin ang Panginoon. Panguli, pinapakilala niya si Jesus bilang Diyos. Kaya nga, ini-encourage natin ng tao, kapag magsisimula ka magbasa ng Bible, huwag kang magsimula sa Old Testament. Magsimula ka sa Book of John. Dahil ang Book of John, pinapakilala niya si Jesus bilang Diyos. Kung paano na iniligtas ng Diyos ang mga tao. Kaya nga sabi ko, first time mo magbasa, paano po ba magsimula magbasa? Paano po ba mag-devotion? Simulan mo sa Book of John. Simulan mo, basahin mo ang aklat ni Juan. Makikilala mo kung sino si Jesus. Amen. Bilang panghuli, at dito na ako magtatapos at mananalangin. John 14:21. Ang sabi niya ganito, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin, iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya. Ako'y lubusang magpapakilala sa akin. Kasama. Kaya sarap naman. Di ba excited? Ako nga Lumabasa ko yan Tumatalon ko yung puso ko. Biro mo, magpapakilala ang Diyos, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, magpapakilala siya ng lubusan sa atin. Ano sikreto? Sabi niya, ang tumatanggap ng mga utos ko. Nakikinig ba kayo ng kanyang mga salita? Tinatanggap niyo ba yung kanyang mga salita? Ang mga utos na salita ng Diyos? Hindi lamang dapat tumatanggap. Ano ba sunod? Tumutupad
ito ang siyang umiibig sa akin. So kapag pala tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi lamang pala natin siya binabasa yung salita ng Diyos, hindi lamang pala natin siya tinatanggap yung salita ng Diyos, pagkos tinutupad natin yung bawat nalilinig natin. Yung bawat nakasulat, tinutupad natin. At kapag tinutupad natin, nagpapatunay yun na tayo nagmamahal sa Diyos. At sa mga tao nagmamahal sa Diyos, ang sabi niya, ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Woo! Kaya nga, totoo lang, sabi ko nga sa asawa ko, have faith in God. Have faith in God. Maniwala ka, magtiwala ka, totoo siya, buhay siya. Buhay siya. Kaya nga, patotoo namin lagi, nasamahan kami ng Panginoon every time na tayo mag-i-ministry. Nabuksan ng arayan dahil meron himalang ginawa ang Diyos doon. Excited ang mga tao makinig na salita ng Diyos dahil may himalang ginawa ang Diyos doon. Nagpapatunay lamang ang Diyos ay buhay. Totoo siya. Kaya nakakagulat kapag may mga sakit, Pastor, may sakit si ganito, puntahan natin. Kaya sabi ko naman, bago ako pupunta na, Lord, hindi naman ako magagamot. Kaya tulungan mo ako rito. Pastor, may sakit daw, tara, puntahan natin. Pastor, may mga naalihan na demonyo dito, tara, puntahan natin. Medyo, bakit? Kasi alam mo, kilala mo siya. Magpapakilala siya sa iyong Diyos. Paniwalaan mo siya, buhay siya, totoo siya. Maniwala ka sa Diyos. So bilang huling pananalangin, huling pananalita na ating nabanggit, mahalagang makilala mo ang Diyos. Doon lang makikita mo, mararanasan mo kung sino siya sa iyong buhay. Amen. Tayo tumayo. Pwede ba natin ng ulit yung puso mo binubulog sa hayaan natin ang Panginoon maghari sa puso natin. Sabi na ang awit natin kanina, yung banal ng tahanan. Kahit di ko nalagay, kabisado ko naman. Sabi na, loobin mo ang buhay ko'y maging banal ng tahanan. Hayaan mo siyang maghari sa puso mo. Huwag mo hayaan